Okay, mga lods. So, magandang araw. May idadagdag tayo ngayon sa solar setup natin ngayon. Ito, yung photoresistor na switch or relay module, mga lods. So, isa rin ba kayo na may setup na off-grid, gaya sa akin na 1 kilowatt lang, tapos may 100 AH lang na battery. Tapos palagi kayong nauubusan ng baterya dahil maliit lang yung watt hour or power ng baterya nyo, mga lods. And then palagi pang umuulan. May AC feature naman tayo, AC input feature naman ng Zamdo natin, pero makaligtaan natin or palagi nating makalimutan na i-on yun or kaya i-dismantle yun. Kasi pag halimbawa palagi mo yung nakasaksak, sayang naman yung solar. Tapos naman, minsan, makalimutan din natin tanggalin para magamit yung solar. So, sana makatulong itong feature na to, yung photoresistor na switch. Ito pala mga lods, yung photoresistor mga lods, ilagay natin doon sa AC input niya. Para matik siyang mag-switch on, switch off yung linya ng input niya. So, ano ba to? Yung photoresistor. Ito pala mga lods, pag light sensitive to. Pag may ilaw, matik siyang mag-off or mag-cut off yung linya niya. Tapos, pag madilim naman, matik siyang i-continue or mag-continue na yung linya niya or switch on yung linya niya. So, hindi ka na manually mag-switch off, switch on ng AC mo mga lods. So, kung makulimlim yung araw, palaging umuulan, or mahina ang sikat ng araw, matik siyang mag-AC mode para makapag-charge ng baterya natin. Okay. And then, paggabi naman, matik siyang mag-AC mode pa rin kasi wala nang ilaw o wala nang sikat ng araw. Matik siyang i-cut off yung, matik niyang i-switch on yung linya niya. Kaya makapasok ulit yung AC input natin. So, yan ang kagandahan dito mga lods. Hindi ka na manual tsaka, hindi rin to programmable. Direktahan lang to. Ilagay mo sa Mayroon naman tong feature na 10 ampere. So, kayang-kaya yung load natin kasi yung 10 ampere, kaya niya yung 2,000, mahigit 2,000 watts. Tapos yung Zamdo natin is nasa 1,000 watts lang naman. Hindi yung load natin, maliit lang naman. So, kayang-kaya ng relay nito. Pwede na siguro hindi na ako magdagdag ng relay. Yung relay na lang nito, subukan ko. Pero kung sakaling masira to, mayroon naman akong isa. So, magdagdag ako ng relay. Pero sa palagay ko, kaya ng relay nito. Yung amperahe ng natin, yung setup natin. Yung small solar setup natin mga lods. So, bago natin pagpatuloy yan, bago natin i-install mga lods, nakihingi sana ako ng subscribe at saka like naman ng video at channel natin mga lods. Pakipindot na rin ng notification bell para palaging updated kung ano yung ididagdag natin sa natin, yung setup natin, yung nakakatulong. Pero eksperimento lang to mga lods pwede niyong gawin o kaya i-update ko kayo kung anong resulta nito after ilang months or 1 month or 2 months. So update ko kayo kung maganda ba or goods ba yung resulta ng eksperimento natin na hindi na tayo manually off and on yung AC natin mga lods. Kasi doon sa kabila na setup natin sa Janso natin, nilagyan natin ng ng KG3160. Kasi yung Janso natin is wala siyang AC feature. Yung Zamdo natin is meron naman. So subukan natin na gamitin to. Tapos mas mura to compared doon sa KG 3160 na micro computer controller switch. Mas mura yan. And then magagamit mo natin yung isa feature niya. Okay, mga lods. So tingnan natin kung epektibo ba talaga. Okay? And then sabayan niyo ako kung gusto niyo. Pwede nyo rin gawin. Manghingi kayo ng link. Okay? Para makita natin yung yung resulta natin. Ito pala mga lods, yung natin, yung close-up look ng photoresistor switch module or relay module. So tingnan natin mga lods. Ano ba tong module na to mga lods?
ang photoresistor pala na switch module ay, yun na nga, isa siyang switch. Isa siyang light sensitive switch mga lods. So, yun. Nagsi-switch off siya pag may ilaw. Oh, and then nagsi-switch on din siya pag wala ng ilaw. So, light sensitive to mga lods. Pag may ilaw, switch off or naka-off yung switch mo. Pag walang ilaw, naka-switch on yung module mo. So, basically, isa tong switch na hindi mo na gagalawin or manually pinipindot. Nagdedepende lang sa ilaw. Kaya pag makulimlim yung araw, matik siyang switch off. So, matik siyang mag-charge using AC mga lods. So, yun kagandahan ito. Hindi ka na mahihirapan. Tsaka, ma-ensure mo rin na may baterya ka tuwing may brownout. Kasi, nakapag-charge yung baterya mo through AC mode pag maulan. So, ito yun mga lods. And then, tingnan natin. Ito pala yung mga lods. Ito yun. Dito isasaksak yung natin. Yung sensor natin. Yan o. So, ito yung sensor niya. Tingnan natin. Close up. Yan. Yan ang sensor niya. Yan ang nag-determine kung kailangan na bang i-switch off or i-switch on yung module natin. Sa pamamagitan ng sikat ng araw. And then, ito yung dito yung switch. Kasi ito yung relay. So, ito yung switch. Oh. Dito yung switch ng natin. Ng module natin. And then, ito, dito yung input niya. Kailangan kasi ito ng voltage power para gumagana. Oh, mga lods. Hindi pwedeng walang input. To. Parang 12 volts ata to. Tingnan ko sa natin, yung manual natin kung ilan yung i-input natin dito. And then yung relay pala natin mga lods, yan 10 ampere sa 250 na AC. So it means kayang-kaya niya yung 2,500 watts. And then yung Zamdo natin is 1,000 lang naman. So kayang-kaya. Hindi na tayo magdagdag ng relay. Itong relay na lang nang gamitin natin dito. So yun mga lods. Ito pala yung parang knob niya or i-adjust mo yung sensitivity ng light. Dito ka mag-adjust mga lods. Kung halimbawa gaano ka kulimlim, mag-switch on siya mga lods. So dyan natin i-adjust. Yan And then ito pala yung isi-input natin. Yan tanggalin, tayo ng wire dyan. Magputol tayo ng isang linya, yung live wire natin, para i-connect dito sa module natin. And then yung module natin, dyan natin ilagay dito. Dyan natin idikit muna yung module natin. Hindi natin ilagay sa labas kasi masisira yung module natin. So, nabalatan na natin. Yan So, ang gagamitin pala nating pang-connecta dyan is ito. Yan. Ka-pair yan mga lods. So, yan ang gagamitin natin. And then, ito. Gamitin natin ng ganitong shrinkable tube. Yan Kasi mas matibay ito compare sa yung parang guma. Tsaka naubusan din tayo ng parang guma. So, yan na lang gagamitin natin mga lods. Okay, yan na mga lods. Tapos, i-slide natin yan. Yan ang pagtakip natin. Yan Slide natin dyan, mga lods. Okay, so yun mga lods, naitakip natin. Pero, hindi pa yan nakalock. Kailangan pa natin ng i-heat yan. Yan Gamitan natin ng lighter. Magsishrink yan mga lods pag naiinit na. Yan. Hindi naman yan mas matutunaw. Dinidesign talaga yan para sa ganitong proseso. Yun. So, mas safe yung natin, yung dugtong natin. Compare sa electrical tape at saka yung rubberized na natin, na shrinkable.
Okay, so gagamitan pala natin ng ganitong klaseng battery mga lods. Yan o, itong klaseng battery para hindi na tayo kakabit doon sa supply. Lagyan na lang natin ng battery, tas gawa tayo ng box para maganda naman tingnan. So ipakita ko maya mga lods o kung ano yung forma ng box. Di ko na ipapakita yung proseso. Basta lagyan natin ng box. So ito na mga lods. So yan o, nakasaksak na. Yan, pinutol natin yung isang linya. And then dyan nilagyan natin ng connector. Okay, papuntang yan dyan sa input ng ng photo sensor natin. So yan, red pa. So it means hindi pa nag-on yung relay niya. Okay. So hindi pa siya on. Kung makikita natin sa dyan, sa Zamdo natin, may AC. Yan, may sign na AC mode, pero wala pang linya. Okay. So yan So pag tinakpan natin tong sensor na to, makikita natin magbo-blue yan. Mag-iilaw yung kulay blue. Tingnan natin Yun nagkukulay blue. Tanggalin natin yung kamay natin. Yun. So balik natin. Yun, nagkukulay blue. And then dito sa Zamdo natin, yan nakita natin, matik nag-on yung natin, yung AC. So pag tinanggal natin yung kamay natin, yun, mawawala yung AC. So it means pag dumilim, yung sensor natin matik mag-switch ng AC, yung Zamdo natin. So pag sabihin natin makulimlim yung araw, or mahina yung sikat ng araw, or maulan, so matik siyang switch mag-switch on yung niya. Yan yung relay. So i-adjust natin kung gaano ka sensitive. Yan diyan i-adjust. Yan. Yung variable, iwan ko kung resistor ba yan. Kadalasan resistor naman yung mga ganyan. So i-adjust mo lang yan kung gaano siya ka sensitibo sa ilaw. Baka umuulan tapos or hindi na masyadong maganda yung sikat ng araw tapos naka solar mode pa rin. So dapat pag halimbawa madilim na or umuulan tapos napakadilim, walang harvest yung natin, yung solar natin, matik siyang magsi-switch on. Pero 100% paggabi switch on yan paggabi mga lods. Kasi wala nang ilaw or wala nang light galing sa araw. So yan ang mangyayari para hindi tayo maubusan ng baterya. Paggabi AC muna tayo ngayon mga lods kasi palaging umuulan. Kaya yan, sinolusyon na natin. Pero pag sabihin natin dumadalas naman yung maganda yung sikat ng araw, pwede naman nating dyan tanggalin. And then maglagay ako siguro dyan ng switch. Toggle switch. Basta maglagay ako ng switch dyan para hindi madaling maubos yung baterya natin. Pero napakahina naman yan kumain ng baterya. So yun mga lods. Yun ang natin. Ginawa nating proyekto ngayon. Ginawa na nating auto. Dito, light resistor, photoresistor. Photo means light. And then sa kabila naman, doon sa Johnson natin is timer. Yung microcomputer timer switch. Okay mga lods. Okay, yun mga lods. Pasensya na. May aso. Maingay sa kapitbahay namin. So nailagay na natin pala yung yung module natin. And then yung yung sensor natin. Okay. So nakailaw or nag-blue na siya. It means nag-switch on na yung niya.
yung relay niya or naka-switch on siya. So, kung titingnan natin dyan, naka-easy mode siya. And then, yan, charging. And then, papuntang load. Yan. So, it means na naka-easy mode na yung ano natin, yung Zamdo natin. So, mga loads, ganun lang. Ganun lang kadali. Pero bukas siguro, ano ko to, iayos ko yung wiring at saka lagyan ko yung takip. Kasi ito 20 yung dumadaloy dyan, Oo. So, lagyan natin yung takip tsaka ito. Lagyan natin, i-arrange natin, ilagay natin sa cable duct para maganda namang tingnan yung wirings natin. Okay, so yun mga lods, tapos na nating nailagay yung yung photosensor na module natin dito na nailagay natin dito sa setup natin or naidagdag na. Para pag umulan man, so kumulimlim yung sikat or hindi masyadong sikat yung araw, so matik siyang mag-easy charging. Kung dumiliman ang paligid, lalo na pag malakas ang ulan, walang harvest yung panel natin, so matik siyang mag-on yung photosensor natin or photo switch natin. Yung module pala natin is bali naka-direct papuntang ng easy input. So, paggabi, dahil walang sikat ng araw, matik yan mga lods, easy mode siya. Nagcha-charge yan yung easy mode, papuntang baterya, nagcha-charge yan. Yung sa umaga na hindi maka-fully charge dahil palaging umuulan, so dito sa gabi naman, safe tayo. Hindi tayo matakot mawala ng ilaw kasi naka-easy mode siya paggabi. Dahil sa nilagay natin na module, automatic na siya. Hindi na tayo switch on, switch off, saksak at saka dismantle sa plug natin. Hindi na tayo mahirapan. Matic na siyang mag-on yung D3 niya pag gabi. Doon naman sa kabila, yun, may timer doon kasi walang easy mode yung Jenson. Buti na lang dito sa Zamdo natin, meron siyang easy mode. Okay. Yun mga lods, kung umabot man kayo sa puntong ito mga lods, makihingi sana ako ng like ng video natin and then paki-subscribe na rin ng channel natin. Then pakipindot ng notification bell para stay updated mga lods. Maraming salamat mga lods, sana makatulong yung video natin. Thanks for watching.